241 people on board the flight died. One British passenger escaped through a hole in the fuselage. Let me see my brother, this man cries. She hasn't told his mother her other son is dead, and the medical college dorm the crashing plane hit. There are still unanswered questions surrounding the Air India crash that left at least 270 people dead. Alam mo yung mga biyahe na parang normal lang? Akala mo isang regular na lipad lang tapos bigla na lang may nangyaring hindi inaasahan? Yan mismo ang nangyari sa Air India Flight 171. Galing to sa Ahmedabad, India at pa-London sana. Isipin mo, isang long flight, mga 10 oras din yon. Pero ilang segundo pa lang pagkatapos mag-take off ay bigla nang bumagsak ang eroplano. Hindi pa nga nakakaakyat ng maayos. Nasa 625 feet pa lang ito mula sa lupa na wala na agad sa radar. Parang isang iglap lang, tapos na agad yung biyahe. Pero ito ang mas nakakapagtaka, hindi ito parang typical na crash. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa Air India Flight 171? At bakit parang kontrolado pa rin ang kilos nito kahit papabagsak na sa lupa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa video ng mga saksi, makikita mo na parang kalmado pa yung pagbaba ng eroplano. Dahan-dahan parang landing pa nga kung titingnan mo sa unang tingin. Pero maya-maya, boom! Isang malakas na pagsabog tapos makapal na usok. Grabe no? Parang hindi mo agad-agad mapapansin na may mali. May 242 katao ang sakay ng flight na yon. Nakakalungkot kasi isa lang ang nakaligtas ayon sa report ng Home Minister ng India, isang survivor. Makikita rin sa mga kumalat na larawan at video kung gaano kalaki yung damage. May mga video na kuha mula sa malapit sa crash site at gamit ang Google Street View, may ilang netizens na natukoy pa kung saang eksaktong lugar bumagsak. May graffiti pa nga sa pader na ginamit na palatandaan. Pero kahit ang daming video at picture, wala pa ring malinaw na sagot kung bakit bigla na lang bumagsak yung eroplano. May mga tanong kung may problema ba sa makina o kung may ibang issue habang pa-take off pa lang. Ang weird kasi, araw-araw naman lumilipad tong flight na to. Wala namang problema dati. Kaya ang daming nagtataka. Ano ba talaga ang nangyari sa Flight 171? Imaginein mo na lang, yung ibang pasahero siguro excited pa. May mga pa-London for vacation, iba baka business trip. Tapos sa loob ng 1 minuto, lahat nagbago. So yun na nga, ilang segundo pa lang matapos ang takeoff, bumagsak na ang eroplano. Pero teka, hindi lang naman yung nasa loob ang apektado. Ayon sa mga autoridad, may 240,000 katao sa loob ng eroplano. Pero kung titingnan mo yung crash site, makikita mong residential area yon. Mga bahay, gusali at mga tao rin sa paligid. Ang tanong ngayon, ilan kaya ang nasa lupa nung mismong oras na bumagsak ang eroplano? May mga bata ba ron? May mga taong naglalakad lang o naghuhugas ng pinggan sa bahay nila? Sa ngayon, wala pang eksaktong bilang ng mga naapektuhan sa lupa, pero siguradong hindi lang yung mga sakay ang nabigla at natakot. At ito pa, yung lugar ng crash ay sobrang lapit lang sa mismong paliparan. Nasa 1.5 kilometro lang mula sa runway kung saan lumipad yung eroplano. Isipin mo, isang Boeing 787 Dreamliner yan. Isang malaki at modernong uri ng eroplano na kayang takpan yung distansyang yan sa loob ng 30 segundo lang kung nasa takeoff speed. Ibig sabihin, habang paakyat pa lang yung eroplano, sobrang lapit pa nito sa airport. Hindi ito yung tipong malayo na at mataas na sa himpapawid. Ang daming posibilidad na pwedeng pumasok sa isip ng mga investigator kapag may ganitong crash. Una na riyan, yung weather. Baka naman masama ang panahon o kaya may bagyong biglang dumaan. Pero sa report malinaw na wala namang kakaibang kondisyon sa panahon. Walang ulan, walang snow at malinaw ang visibility. Sunod na tinitingnan ay yung possibility ng bird strike. Yung tipong may ibong sumalpok sa makina. Posible, pero wala pang ebidensya na ganito ang nangyari. Wala ring giyera at walang indikasyon na may anumang uri ng attack mula sa labas, kaya hindi rin ito tinitingnang terrorism o missile strike. May posibilidad din ng engine failure, problema sa fuel o kaya human error. Kaya rin tinitingnan yung kondisyon ng eroplano mismo. Kung usapang edad ng aircraft, hindi ito luma. Gawa ito noong 2013. Ibig sabihin, mga 11 years old pa lang yung eroplano.
At sa mundo ng aviation, bata pa yon. Karamihan nga ng commercial aircraft umaabot pa ng 20 to 30 years in service. At dahil Boeing 787 Dreamliner, to aasahan mong may modernong teknolohiya ito. Kaya kung may naging problema, malamang ay hindi basta-basta. Pwedeng hindi rin agad na-detect bago lumipad. Pero balik tayo sa kung paano bumagsak ang eroplano. Makikita mo sa video na dahan-dahan ang pagbaba, parang sinusubukang i-stabilize ng piloto. Hindi siya yung straight pabagsak na parang wala ng control. Makikita rin na ang ilong ng eroplano ay nakataas. Ibig sabihin, sinusubukan talagang iaangat ito. Kung tutuusin, mukhang ginagawa ng piloto ang lahat para umakyat. Pero bakit hindi kinaya? Posible na ang problema ay lift. Kapag hindi tama ang posisyon ng flaps, yan yung parte ng pakpak na tumutulong sa eroplano para makabuo ng sapat na hangin sa ilalim at umangat. Pwedeng mahirapang umakyat ang eroplano kahit mataas pa ang bilis. Kung sakaling kusa itong na-retract o may mali sa setting, baka hindi naging sapat ang lift para maituloy ang pag-akyat. At kapag mababa pa ang altitude at hindi sapat ang speed or engine power, kahit anong angat ang gawin ng piloto, baka hindi na talaga kayanin. Ganoon kalala ang sitwasyon. Sinusubukan mong mag-survive, pero ang buong eroplano parang ayaw na talagang sumunod. Pero sa puntong to, medyo papasok na tayo sa area ng mga haka-haka. Kasi gaya ng ibang major plane crash, inaabot talaga ng ilang buwan o kahit taon bago tuluyang makuha ang buong katotohanan. Hindi basta-basta ito nalalaman sa isang tingin lang sa wreckage. Kailangan pa nilang pag-aralan ang black box, yung audio recorder ng cockpit, pati na rin ang data recorder para malaman kung ano ang huling nangyari bago bumagsak. Imbestigahan din kung may problema ba sa maintenance history ng eroplano. At hindi lang yan, kinakausap din ang mga saksi o mga taong may alam tungkol sa lipad. Kaya kahit mukhang lift ang problema, hindi pa rin natin masasabing yun na talaga ang sagot. Kasi nga ang mga eroplano tulad ng Boeing 787 Dreamliner, may design yan para kayanin kahit may masira pa na bahagi. Actually, itong klase ng eroplano ay may dalawang malalaking makina. At kahit mawalan ng isa, dapat ay kaya pa rin itong lumipad gamit lang ang isa pang engine. Ganito kabuo ang sistema ng safety sa aviation industry. Hindi ka lang umaasa sa isang parte. Lahat ay may backup o tinatawag na redundancies. So kung parehong makina ang sabay na nagka-aberya, yun ang talagang malalang sitwasyon. O baka naman may ibang dahilan pa kung bakit hindi makaakyat ang eroplano. Posible rin halimbawa na may malfunction sa sistema ng flaps o iba pang parte ng wing. At andi lang yan, kahit yung mga posibleng bird strike, kaya rin daw talagang saluhin ng modernong engine. Kapag tinetest ang mga jet engine bago ito payagang gamitin, sinisigurado ng manufacturer na kayang tiisin ang mga ganitong klaseng hazard. Ngayon, pasok naman tayo sa isa pang usapin, ang kumpanyang gumawa ng eroplano, ang Boeing. Kilala ang Boeing sa paggawa ng mga dekalidad at makabagong eroplano, gaya nitong 787 Dreamliner. Ayon sa mga eksperto, itong specific na model ng plane na bumagsak ay wala raw record ng anumang fatal accident noon, kaya mas nakakagulat na ngayon pa lang nangyari ang ganitong klaseng trahedya. Pero sa kabilang banda, hindi rin bago na lumalabas sa balita ang pangalan ng Boeing. Hindi pa nga natatagalan, may insidente sa isa nilang ibang modelo, yung Boeing 737 ng Alaska Airlines, na biglang nabuksan ang door plug habang nasa ere. Buti na lang at emergency landing lang ang naging ending at walang nasaktan. Kaya ngayon, siguradong gustong-gusto ng Boeing na malaman agad kung ano talaga ang nangyari sa crash ng Flight 171. Hindi lang ito tungkol sa pangalan nila, kundi tungkol din sa tiwala ng tao sa mga eroplano nila. Ika nga ng ibang analyst, bababa na naman ang tiwala ng publiko at posibleng bumagsak pa ang shares ng kumpanya. Pero kahit pa ganon, sinasabi ng mga eksperto na maaasahan pa rin ang Boeing bilang aircraft manufacturer. Malawak na ang karanasan nila at nakikipagsabayan pa sa Airbus pagdating sa kalidad at teknolohiya ng eroplano. Kaya habang wala pang final report mula sa investigasyon, ang magagawa na lang natin ay maghintay. Mahirap, pero kailangan ng panahon para malaman ang buong katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa kumpleto ang listahan. Pero ang unang pahayag ng Prime Minister ng India, nagsabi siya na sobrang masakit at hindi matumbasan ng salita ang nangyari. Isa itong trahedya na damang-dama hindi lang ng mga pamilya ng biktima,
kundi ng buong mundo. Ang isang ganitong kalaking trahedya ay paalala sa atin kung gaano kahalaga ang kaligtasan sa bawat biyahe at kung paano kahit ang pinaka-advance na teknolohiya ay may kahinaan pa rin. Minsan, kahit routine flight lang ay pwedeng magbago ang lahat sa isang iglap. Ikaw ba, may takot ka rin bang sumakay ng eroplano? O may karanasan ka bang di mo malilimutan habang nasa biyahe? Ikwento mo sa comments dahil gusto naming marinig ang side mo. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong kwento at balita, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang una sa bagong uploads.